Pahayag ng Department of Transportation sa kanilang budget hearing na pumapalo na pala sa 6 na po ang lahat ng mga kaso ng nakawan na sangkot ang airport personnel. 19 daw dito nasibak na. Pero para hindi raw masyadong maapektuhan ng ahensya, nagsumiti na rin ng kanyang courtesy resignation ang hepe ng Office for Transportation Security. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Guilty. Yan ang hatol ng Department of Transportation sa empleyadong yan ng Office of Transportation Security na sinasabing nagnakaw ng $300 mula sa isang pasahero sa airport. Lumabas kasi sa investigasyon na pera talaga at hindi chocolate ang sinubo nito. Ang sinasabi doon sa investigasyon ay guilty. Guilty na ano? Guilty na pera. Although ang sinasabi nga nung babae, no, chocolate daw. Meron siyang affidavit. No? Pero ang nakita ng mga investigador ay guilty siya. Lumabas pa na bukod sa screening officer na lumunok ng pera, ay may 3 iba pang OTS employee na kasabwat daw sa pagnanakaw. Talagang nakita na meron silang pagkakasala. 4 kasi yung nakita natin dito sa, yung nakita talaga na may mga ginagawa, no? Doon sa CCTV, no? But siguro pag nagkaroon ng criminal investigation, lalabas pa kung meron pang other people involved. Lahat sila suspendido na at posible pa raw silang masibak pag natapos na ang investigasyon. Isa lang ang insidente na yan sa NAIA sa nagtulak kay House Speaker Martin Romualdez na ipanawagan ang pagbibitiw ni OTS Administrator Mau Aplaska. Bagay na sinunod naman ni Aplaska at nagsumiti na nga siya ng courtesy resignation. Ayon kay Aplaska, ayaw niyang maapektuhan ang buong DOTR. Nagbabala rin kasi si Speaker Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng Transport Department kung hindi siya magre-resign. Pero nanindigan si Aplaska na hindi dapat siya pagbuntunan ng sisi ni Romualdez. Nanghinaing lang po ako sa pagkakataon dahil malapit na po sana naming ma-solve talaga itong issue natin dyan sa airport. Pero hindi naman po na pwedeng may sakripisyo po yung buong departamento dahil lang po sa akin. Sa ngayon, ipinauubaya na raw ni Aplaska kay Pangulong Bongbong Marcos kung tatanggapin niya ang resignation. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. At sa puntong ito, makakausap po natin si Undersecretary Mau Aplaska, ang Administrator ng Office for Transportation Security. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali na Cheryl. Salamat po sa oras. Yusek, may tugon na ho ba ang palasyo dito po sa inyong isinumiting courtesy resignation? As of now, actually, nag-file po din ako ng leave of absence so wala pa po ako sa opisina. Wala din po akong balita tungkol dun sa aming final na courtesy resignation. Nakapag-uusap na po ba kayo ni Secretary Jaime Bautista on this? Bago po kayo nagdesisyon din, ay kayo po ba ay nakipag-usap muna sa kanya? Kahapon po, Cheryl, ng umaga, bago kami magagawa ng desisyon, nakipagsangguni naman ako kay Secretary Bautista at ito po yung naging tugon namin na para hindi na maantala ang pag-deliberate ng budget ng DOTR. I will just sacrifice and submit a courtesy resignation. Nung una po kasi ang unang reaksyon nyo ay hindi po kayo magre-resign. Ano po talaga yung naging trigger factor para talagang magdesisyon po kayo na sige, magre-resign na lang ako? Tanging yun lang po bang pagbabanta ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin po ang budget ng OTS? Ako po kasi parang naramdaman ko na si Speaker Martin Romualdez ay parang wala na po siyang tiwala na kaya ko pang tapusin yung trabaho na simulan. Kaya medyo malungkot po, Cheryl, dahil sa halip na ang aming focus ay nandun sa mga tiwaling official ng OTS, parang nalipat sa akin yung parang focus ng kanyang statement. Habang wala pong tugon ng palasyo, ano po ang status nyo ngayon, Yusek? Katulad ng nasabi ko, Cheryl, nag-file din po ako ng leave of absence. So nagtalaga po si Secretary Bautista ng isang officer in charge. Yung pong aming Deputy Administrator, si Assistant Secretary Jose Briones.
Kayo po ay naitalaga dyan po sa pwestong yan, July 2022, a little over a year lamang po. Ano ho ba yung nakikita nyong pinakamalaking problema talaga? Bakit patuloy po na may mga ganitong nahuhuling tiwaling mga personnel po? Sa akin po personal na assessment lang ito, Cheryl, nakita ko na hindi po simple, hindi po madali yung problema diyan sa ating paliparan sa Manila International Airport. It is a systemic and even it is a cultural issue that we have to face using both short-term initiatives at saka mga long-term programs po, which are all in place already nung nandiyan po ako sa OTS. Pakiramdam niyo ho ba ay naging unfair po sa inyo si Speaker Romualdez? Binigyan ho ba rin naman kayo kahit papaano ng pagkakataon na ilatag po sa kanya bakit ganito ang sitwasyon dito po sa ating airport? Alam mo, nakakalungkot, Cheryl, dahil based sa aming records in the previous year, nung wala pa po kami ni Secretary Bautista dyan, parang wala naman napaparusahan na mga tauhan ng airport. Pero nung simula po nung naglusad kami ng kampanya o internal cleansing program namin diyan sa airport, nakita ko marami po ang naparasuhan ng mga tauhan. In fact, as of today, mga 68 cases na po yung aming naimbestigahan, and out of that about mga 20 or less than 20 na po yung aming mga natanggal sa serbisyo. Sabi niyo po ay nanghihinayang kayo dahil malapit na sanang malinis po. Gaano na ba kalapit na masasabi po nating you were almost there para po matuligsa or maayos po yung sistema dito po sa ating airport pagdating sa mga security personnel po natin? Una, Cheryl, na-identify na namin palagay ko halos lahat ng mga involved. Nagkailan namin ng mga ebidensya para mahuli namin sila in the act at saka para yung mga ibang kasama namin ay magsabi na sa amin kung sino-sino ba ito mga involved. Kaya alam ko at saka alam din ng ating mga tauhan na malapit na matapos itong aming kampanya. Kaya po kahapon, bago po ako nag-submit ng resignation, sila din po parang ayaw nilang pumayag. Pero sabi ko naman I think we cannot sacrifice the budget of the entire DOTR just because of me. Anyway, kahit wala naman ako dito, kung talagang magkakaisa kayo at itutuloy pa rin natin ang kampanya, mangyayari po yung ating hinahangad na malinis natin ang hanay ng Office for Transportation Security. Ang nakikita po doon po sa mga sunod-sunod na lumalabas ay yung mga mabababang official po. Kayo po ba, may mga nakikita po ba tayo na may mas mataas na official na involved po dito sa mga ganitong sitwasyon or incidents po? Pero po silang mga na-identify namin, Cheryl, na mga protectors. Some of them were already removed from the service. At may mga naiwan na pa rin dyan na nakukunti, na matataas ang wala lang kasi kaming ebidensya talaga na ma-link directly sila dito sa mga tiwaling gawain. Kaya ang ginawa po namin ay nilagay na namin sila sa assignment na hindi nila ma-influencean yung aming security screening operations dyan sa airport. Bago po kayo matalaga sa OTS, USEC, naging director po kayo ng Police Aviation Security Group. Naging mainit po noon yung issue ng laglag bala also. No po? Ano po ang nakikita nyo ang dahilan sa dito? Paulit-ulit na kaso ng nakawan po sa NAIA. Kanina po natanong ko sa inyo kung meron pong mas mataas na opisyal or nakikita ho ba tayong sindikato po talaga ito sa likod nito? Ito, Cheryl, this is my personal assessment. Meron po talagang parang sindikato na gumagalaw dyan sa loob ng airport. Hindi lang sa tauhan ng OTS, pero meron po silang kasabuat na mga ibang empleyado dyan sa airport. Kaya naalala ko nung ako ay director pa po ng PNP Aviation Security Group nung problema ng laglag bala, dahil po sa cooperation ng aking mga tauhan at saka sa mga airport authorities, lalong-lalo na yung suporta na binigay ng ating dating Pangulong Duterte, talagang in a short period of barely 2 months lang po, na-solve natin yung problema sa laglag bala. Mensahe niyo po kay House Speaker Martin Romualdez. Kami naman, patuloy naman kaming tatalima kung anong kautusan po ang ibababa sa amin.
Siguro po ang akin na lang panawagan kay House Speaker Romualdez ay tignan din ang kalagayan ng OTS bilang organization, lalong-lalo na sa salary, napakababa po ng salary ng aming mga tauhan. Kung pwede po siya mag-spearhead ng isang kampanya para kumbinsihin yung ating mga congressmen, yung ating DBM, para iangat yung salary grade ng ating mga tauhan. At saka meron din kaming na-recommend na organizational o yung bill para po palakasin ang OTS bilang organization. Sana po maitakel din nila sa Congress para once and for all maging matatag na organization ang OTS para po ma-perform yung kanyang mandate at sa kanyang function. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Mao Aplasca, ang OTS Administrator. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.